Celebox. Laking spoiled si Caspian dahil nakukuha nito lahat ng gusto niya. Pati ng mga babae ay madali niya ring makuha, kaya inugali niyang pagpapalit ng mga ito. 26 anyos at isang CEO ng palugi ng kumpanya. Sila naman itong lapit ng lapit sa akin eh. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, hindi ba? Si Lyra naman ay laking probinsya. 25 anyos. Isang successful at independent woman na may pinapatakbong iba't ibang business. Pero mapagkumbaba at mahilig tumulong sa kapwa. Walang modo na bagad ang tingin niyo sa taong pinaglalaban lang ang karapatan niya. Pareho lang ho tayong tao rito. May karapatan at may pinaglalaban. Magkaibang kinalakihan pero parehong may pangalan. Makuha kaya nilang pagbigyan ng puso kung ang isa'y hindi pa tapos magmahal? Magbabago kaya ang mundo nila dahil lang sa isang kasunduan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. That was so hot, babe! Malanding tumatawa ang babaeng kasama ni Caspian habang nakakandong sa hita nito. Kasalukuyan sila ngayong nasa opisina ni Caspian sa mamanahin din itong kumpanya mula sa lola. Nakasuot pa ang babaeng kasama nito ng tube top at halos lumuwa ng dibdib sa laki. Habang ang itim nitong skirt ay sobrang ikli na halos lumabas na rin ang underwear sa kaunting yuko lang. Of course. So, how do you rate my performance? Proud naman sa sariling tanong niya. Walang katulad. Sabay na nagtawanan ng dalawa at sakto namang bumukas ang pinto ng opisina nito at bumungad ang matandang babae na nakatungkod at salubong ang kilay. Agad namang napatayo ang babaeng nakakandong kanina sa hita ni Caspian. Napayuko ito at bahagya pang nagpa-cute sa binata na para bang sinasabing iligtas mo ko mula sa demonyita mong lola. Pero sanenyasan lang siya ni Caspian na lumabas. Agad namang sumunod ang babae at bahagya pa siyang sinundan ng tingin ng matanda. Ano ba naman yan, apo? Wala ka na bang balak ayusin yung buhay mo? Halos araw-araw, iba't ibang mga babae yung dinadala mo rito sa opisina ng yumao mong ina. Hindi ka ba natatakot sa karma? Sermon ni Lola Amor sa apo nito ng makalis ang babaeng kadadala lang nito sa opisina. Bumuntong hininga lang doon si Caspian, tsaka nakangising tiningnan ng lola. Kaso, good karma ang nakukuha ko, Grams. Tsaka sila naman tong lapit ng lapit sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, hindi ba? Sarkastikong sagot ni Caspian, sabay kindat at papogi pa sa lola nito. Malalim na lang na napabuntong hininga si Lola Amor habang napapahilot sa sentido nito. Hindi niya na alam paano didisiplinahin ang apo. Halos araw-araw niya rin itong pinagsasabihan pero wala pa rin nangyayari. Siya na lang ang sumusuko sa ugali ng binata. Kung makakahanap ka lang talaga ng katapat mo, nako, hinihiling ko na lang na sana na mangyari ang araw na yon. Sana nga, Grams. Hindi na rin ako makapaghintay na makita siya. Sarkastiko at natatawang sagot ng binata. Si Caspian ay isang CEO pero halos hindi sineseryoso ang trabaho nito. 16 na taong gulang, kayumanggi ang kulay, 6-footer at medyo makapalang kilay at pilik mata. Bagay na unang nakakakuha ng atensyon ng mga kababaihan. Ngunit isang babaero at mayabang. Mainitin din ang ulo niya kaya minsan ay hindi mapagsabihan ng lola dahil sinasabayan ito ng galit. Malapit na ngang malugi ang kumpanya nila dahil sa mga kalokohan niya at napapabayaan ang business. Hindi rin siya marunong tumanggap ng pagkakamali. Dahil mas mataas pa sa height nito ang pride niya. Mas lalong tumataas ang alta presyon ko sa'yo at baka ito pang ikamatay ko. Ni hindi ko man lang masisilahin ang mukha ng magiging apo ko sa'yo bago ako mawala dahil din sa pagpapalit-palit mo ng babae. Mag-asawa ka na nga, Caspian. Asawa? Not in my vocabulary.
Gusto ko munang mag-enjoy habang bata pa ako, Grams. Ewan ko sa iyong bata ka. Hindi ko alam kung ipapamana ko pa ba sa itong kumpanya dahil dyan sa kapabayaan mo. Kung hindi lang dahil sa Bustarte Incorporation, matagal na tayong nalugi. Grams, hindi naman pwedeng hindi niyo ko bigyan ng mana. Apo mo ko. Paborito mong apo. Tsaka chill ka lang. Wala ka bang tiwala sa akin? Bahagya pang lumapit si Caspian sa lola nito, tsaka hinaplos ang magkabilang balikat para pakalmahin. Nawawalan na ako ng tiwala, Caspian. Kung patuloy mo pa rin gagawin ang gantong mga bagay, mapipilitan akong tanggalan ka ng mana. Nanlaki ang mga mata ni Caspian, tsaka ay tumabilis na tumungo sa harap ng lola. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to, Grams. Wala ka ng ibang pagbibigyan ng mana dahil ako na lang ang pamilya mo. Nagkakamali ka, Apo. Pwede kong ibenta lahat ng property at i-donate sa mga foundation para masigurong mapunta sa mabubuting kamay. Hindi ko maaatim na iwanan ng mga property sa'yo dahil baka mapabayaan mo lang ang mga ari-arian ng pamilya natin. Saad ng lola nito, tsaka umupo sa sofa na naroon. Seriously? Magagawa mo yun sa sarili mong apo? Abay, syempre naman. Liban na lang kung... Ano? Tell me. Kung mag-aasawa ka at bibigyan ako ng apo sa tuhod na magtutuloy ng legacy ng pamilya natin. Nanlaki ang mga mata ni Caspian. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng lola. Seriously, Grams? Gusto mo na agad akong matali sa isang relasyon? Hindi mo man lang ako kinayang enjoy ang pagiging binata ko. I already did, Caspian. Sa ilang taong pag-i-enjoy mo sa iba't ibang babae, ay hinayaan kita. Pero ngayon ay panahon na para seryosohin mo ang buhay. You have the choice. Magpapakasal ka o matatanggalan ka ng mana. You choose. Magpapakasal ako pero hindi pa ngayon, Grams. Darating din ako dyan. Saad ni Caspian, tsaka ito bumalik sa table at pabagsak na umupo roon. Kailan pa? Kapag namatay na ako, baka wala ka nang makuhang mana niyan. Natatawang sambit ng lola. Do you think ganun kadali para sa akin na pumili ng mapapangasawa? Ayoko pa rin namang matali sa kung kani-kanino lang. And it requires a lot of time para makilala at mahulog ako sa isang tao. Wala ka nang dapat ipag-alala sa ganyang bagay. I can handle it. May kakilala ako sa probinsya. What? Don't tell me probinsyana pa. Ganyan ba talaga kapangit ang taste mo, Grams? Dismayadong saad ni Caspian habang sa lubungang kilay. Anong mali sa pagiging probinsyana, Aber? Hindi mo pa nga siya nakikilala. Nagrereklamo ka na agad. Hindi sumagot si Caspian. Nanatili lang ang salubong niyang kilay na halatang hindi na natutuwa sa nangyayari. Malakas na bumuntong hininga ang matanda tsaka ito tumayo. Agad din naman siyang inalalayan ni Caspian. Anyway, mag-isip ka ng mabuti, Apo. You left me with no choice, kaya ako nagawa ito. Huwag sanang sasama ang loob mo sa akin. Matapos sabihin yun ng matanda, ay nagpaalam na rin itong umalis. Wala nang nagawa si Caspian kundi ang ihatid na ang lola at di nito maiwasang mapaisip. Kilala niya ang Lola Amor. Kung ano man ang sabihin to, ay ginagawa niya. Ngayon niya lang ulit nakitang ganun kaseryoso ang matanda. Ayaw niya rin namang umabot sa puntong pupulutin siya sa kangkungan dahil natanggalan ito ng mana. Dating CEO tapos makikitang wala ng ari-arian. Naging mahirap dahil ang hindi pinamana sa kanya ang ari-arian ng lola. Mas lalo tuloy siyang nainis. Hindi na siya makapagsasaya kung mangyari man yun. Ayaw niyang maging palaboy kung sakali. Nadala ni Caspian ang isiping yun sa kumpanya. Mas lalo tuloy siyang hindi nakafocus at nang tingnan ang status ng business nila ay mas lalo itong nanlumo. Pababa ng pababa ang sales nila. Kung hindi lang dahil sa natitira nilang investor na Bustarte Incorporation ay tuluyan na silang babagsak. Ganto na pala talaga. Kalala ang kumpanya. Saad nito sa sarili tsaka napahilot sa sentido. Ilang minuto pa siyang nakatulala habang halo-halo ang nasa isipan. Hindi niya rin naman gustong tuluyang bumagsak ang kumpanya dahil ito ang natitirang alaala na iniwan sa kanya ng inang Yumao noong
15 taon pa lamang siya. Hanggang sa maya-maya lang ay mabilis itong umalis doon at nag-drive pa uwi sa kinaroroonan ng lola amor niya. You won this game, Grams. Sino tong babaeng taga-probinsya na pakakasalan ko? Seryosong sad ni Caspian ang biglang humarap sa lola, kaya naman bahagya pang nagulat doon ang matanda. So, you already made a choice. Nakangising sad ng lola pero nanatiling seryoso si Caspian. Makikilala mo siya bukas. Maganda ka. Dugtong ng matanda. Kinaumagahan ay hindi mapakali si Caspian. Nagtatalo ang isipan nito kung dapat ba siyang tumuloy o bawiin na lang ang napagkasunduan nila ng lola. Matagal pa ba yung Lyra na yan? Hindi na makapaghintay na tanong ni Caspian habang patingin-tingin sa relo nito. Kasalukuyan kasi sila ngayong nasa mamahaling restaurant. Halos kakaupo pa nga lang nila sa VIP table ay nainip na agad ang lalaki. Nalaman niya rin na Lyra ang pangalan ng kikitain nila ngayon dahil binanggit na ito ng lola habang nasa biyahe. Halos 5 oras din kasi ang tinagal nila dahil sinadya pa nilang pumunta sa probinsya kung saan naroon ang main branch ng sikat na restaurant sa buong Pilipinas. Matuto kang maghintay ni hindi pa nga lumilipas ang 1 minuto pagkaupo mo rito. Supladang sad ng lola. Bumuntong hininga na lang si Caspian tsaka uminom ng tubig. Sumakit din kasi ang ulo nito sa biyahe at dumagdag pang di siya mapakali. Napupuno siya ng emosyon at para bang anytime ay pwede siyang sumabog. Oh, there she is! Saad ng lola na para bang nakakita lang ng amiga nito sa pagkakangiti. Lilingon pa lamang sana si Caspian nang bigla na lamang may natapon na juice sa polo nito mula sa likod. Sa gulat niya ay bigla siyang napatayo. What the heck? Sigaw niya habang hindi alam kung anong gagawin sa sarili. Gosh, sorry. Hindi ko Hindi sinasadya? Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga, hindi sana nangyari to. Putol ni Caspian sa sasabihin ng babae. Nakasuot pa ito ng chef jacket at chef hat habang hindi pa rin mawari kung anong pwedeng gawin. Agad namang may lumapit na isa pang staff ng restaurant tsaka nag-abot ng tissue. Sorry sir, bibigyan na lang kita ng pamalit. No need. Sino bang boss mo rito? Bakit ganito tong mga staff nyo? Na-train ba kayo ng maayos? Bakit kahit mag-serve lang ay ang bobo nyo? Caspian! Tumigil ka nga't nakakahiya! Sigaw na rin ng lola para sawayin ng apo. No, Grams. Hindi akong dapat mahiya rito. Itong waitress o chef na to. Hoy, ikaw babae. Binabayaran ka rito para gawin ang maayos ang trabaho mo ha? At saka bakit ikaw nagsiserve? Chef ka ba rito o waitress? Caspian! I said shut up! Hindi mo ba kilala yang? Hindi na natuloy ng matandang sasabihin dahil sa nenyusan nito ng babae para tumigil. I know what I did wrong. That's why I'm saying sorry. Kung gusto niyo, palitan ko na lang yung polo niyo ng mas maayos, sir. Sad ng babae sa kalmado pa ring tono. Pinagtitingin na sila ng mga tao sa paligid pero tila walang pakialam ang dalawa dahil sa tensyon. Napakabilis kasing uminit ng ulo ni Caspian. Ah talaga? Sa itsura mong yan? Tingin mo kaya mong palitan tong mamahaling polo ko? Hindi sumagot ang babae. Nanatili siyang kalmado habang walang emosyon na nakatingin kay Caspian. Kita mo na, alam mo bang ang presyo nitong polo ko ay katumbas ang kalahating taon mong sweldo? Natahimik ang paligid. Tila nilamon na ng init ng ulo si Caspian dahil kahit lol nito ay hindi na siya mapigilan. Hindi ko intensyon na dumihan ang polo niyo. Ang sa akin lang bakit mo po ako pahihiyain ng ganito sa harap ng maraming tao? Dahil ba tingin niyo waitress lang ako? Chef lang ako? Ano po bang inilamang niyo sa akin? Aba, sumasagot ka pa. Sino bang may-ari ng restaurant na to para makausap ko at sisisantihin ka? Wala kang modo. Nanggagalaiting sigaw ni Caspian. Walang modo na bagad ang tingin mo sa mga taong pinaglalaban lang ang karapatan niya? Pareho lang ho tayong tao rito. May karapatan at may pinaglalaban. At ano namang pinaglalaban mo? Na pinahiya kita? Aba,
Dapat nga lang na magtanda ka. May gana ka pang sumagot-sagot. Alam mo ba ang kasabihang, customer is always right? Bakit parang hindi mo ma-apply sa sarili mo yan? Mas lalong nagiinit ang ulo ni Caspian dahil tila wala pang lumalapit na manager o kahit sinong nakatataas na staff para sana resolbahin ang problema. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay tama palagi ang customer. Huwag niyong abusuhin ang karapatan niyo dahil lang kayong nagbabayad. Tandaan niyo, tables will turn. Hindi ka palaging nasa taas, kaya huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Buong tapang niyang saad habang matalimang tingin na nakatingin sa binata. Tila natinag naman dito si Caspian dahil unang beses na may tumingin sa kanya ng ganoon na para bang handa siyang tusukin gamit lamang ang mga mata nito. Tama na! Nangihina tila kinapos na hiningang suway ni Lola Amor dahilan para mabaling doon ang atensyon nila. Agad namang lumapit si Caspian para alalayan ng Lola dahil patumba na ito at mabilis nila siyang itinakbo sa ospital. Grams, I'm sorry. Sadyang uminit lang talaga ang ulo ko kanina dahil sa pagod sa biyahe at gutom. Hindi ko na napigilan. Paliwanag kagad ni Caspian habang kasalukuyan silang nasa loob ng private room kung saan nakakonfine ang lola nito. Tumaas kasi ang blood pressure niya dahil din sa nangyari pero nagpapakalma na lang siya at makakaalis na rin ito kinabukasan. Kasama nila sa loob si Lyra na nakapagpalit na ngayon ng kasual na damit. Hindi sila nag-iimikan ni Caspian. Huwag ka nang mag-alala, apo. Okay na ako. Siya nga pala. Pwede bang iwan mo muna kami? Pakiusap ng matanda sa apo. Saglit na napatingin si Caspian kay Lyra at sa lola nito. Maya-maya pa'y bumuntong hininga siya tsaka tahimik na lumabas sa kwarto. Nagdesisyon muna itong magyosi para kahit papano ay mabawasan ang pagka-stress niya. Pasensya ka na sa nangyari kanina, Lyra. Hindi ko na napigilan si Caspian. Hindi ka pa kasi niya kilala. Hingi ng paumanhin ng matanda nang lumapit sa kanya si Lyra. Hindi po dapat kayong nagsusorry, La. Wala naman kayong ginawang masama eh. Pero ang apo ko ay meron. Ewan ko ba, mabait naman siyang bata pero simula nang mawala ang mami niya ay naging mainitin ang ulo niya. Hindi ko na kayang madisiplina. Kaya naman ang pumahig ka sa alok ko sa'yo ay natuwa talaga ako. Dahil ikaw na lang ang huling pag-asa ko. Tipid na ngumiti si Lyra. Malaki rin po kasi ang utang na loob ko sa inyo. Hindi ko po kayo kayang tanggihan. Pero maging honest ka lang sa akin, iha ha. Kung ayaw mo na, sabihin mo lang sa akin. Ayos lang. Huwag mo ring pilitin ang sarili mo kung hindi mo talaga gusto. Hinawakan ni Lyra ang kamay ng matanda. Isipin niyo na lang po na bahid ko na ito sa laki ng utang na loob ko sa inyo. Kung hindi po dahil kay Tita Dahlia, ay hindi ako mapupunta sa posisyon ko ngayon. Sobrang laki po nang naitulong niyo sa akin at sa pamilya ko. Pero nabayaran mo na yun dahil sa patuloy mong pag-invest sa kumpanya namin. Ako naman ang nagkakaroon ng utang na loob sa'yo ngayon, Lyra. Mahina na lang na natawa roon si Lyra. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko naman po kayo sisingilin. Pabirong sagot niya. Si Lyra Bustarde, isa sa pinakabatang chef at businesswoman sa buong Pilipinas. Hanggang dibdibang buhok at may katamtamang kulay. Malit din ang mukha at may tamang pangangatawan. Minsan nga'y pinagkakamalan siyang model dahil sa taglay niyang ganda. Isa siyang chef sa kilalang restaurant sa buong Pilipinas. Marami itong branch at soon ay mag-o-open na rin ng branch sa ibang bansa. Sa batang edad pa lamang ay marami na siyang nakamit sa buhay. Meron din siyang 3-star hotel na isa lang naman sa pinaka-successful business niya bukod sa restaurant. At ang lahat ng yan ay nakamit niya dahil sa tulong ng mami ni Caspian na si Dahlia na ngayon ay pumanaw na. Nagtrabaho kasi sa kanilang mga magulang ni Lyra noong maliit pa lamang siya at binigyan siya ng full scholarship hanggang sa makapagtapos. Kaya ang Bustarde Incorporation ang natitirang investor dahil sa utang na loob nito sa pamilya. Ngunit mag-isa na lang siya sa buhay ngayon dahil maaga ring pumanaw ang mga magulang niya
at wala silang natirang kamag-anak. Kaya nang humingi sa kanya ng pabor si Lola Amor na patinuin si Caspian ay hindi na siya tumanggi. Alam din itong nais ipakasal sa kanya ng matandaang lalaki pero hindi niya naman pinipilit ang dalaga. Pumayag lang din si Lyra para malipat sa ibang atensyon nito dahil gusto niya lang mawalang pagmamahal sa dati nitong kasintahan. Pero matanong kita, Iha, bakit ayaw mong makilala ka ni Caspian? Unang step na po sa pagdidisiplina. Gusto kong malaman kung paano niya ituring ang mga ordinaryong tao. Mas makikilala ko siya sa ganung pamamaraan. Napatango naman rito si Lola Amor. Basta Lyra, hindi ka na iba sa akin, kaya magsabi ka lang. Ngayon pa lang ay nagsusorry na ako sa mga iba pang pwedeng magawa sa'yo ng apo ko. Pero kung hindi mo na kaya, tawagan mo lang ako. Salamat po pero mukhang hindi ko po magagawang sumuko. Hindi uso sa akin yan, tsaka wag na po kayong mag-alala. Akong bahala sa apo niyo. Nagtawanan silang dalawa matapos sabihin yun ni Lyra. Rinig pa ni Caspian mula sa labas ang tawanan nila, kaya naman na-curious tuloy siya sa kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Na para bang kilala na nila ang isa't isa. Kaya naman nang pumasok siya ay napatingin sa kanyang dalawa. Ah, siya nga pala po. Total, nandito na rin naman kayong dalawa. Gusto kong ipakilala si Lyra. Siya ang tinutukoy kong kakilala ko rito sa probinsya. Agad na nagsalubong ang kilay ni Caspian. And? Siya ang gusto kong ipakasal sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Caspian matapos sabihin yun ng lola. What? Isang waitress? Itong ipapakasal mo sa akin? Oh, come on, Grams. Nasa ospital ka na nga, nagbibiro ka pa. Anyway, that's funny, ha? Mahinang natawa si Caspian sa sinabing yun ng lola. Mapagbiro din kasi minsan itong matanda at hindi niya akalaing pati ba naman sa ospital ay madadala niya yon. Pero nang makitang seryosong ekspresyon ng matanda, ay natigilan siya. Huwag mong sabihin totoo. Mukha ba akong nagbibiro, apo? Tila doon lang napagtanto ni Caspian ang sinabi ng lola. Muli siyang napatingin sa dalagang kaharap at bumalik sa lola nitong seryoso pa rin ang ekspresyon. Granny, sa dinami-rami ng tao rito sa probinsya, bakit sa gantong katulad mo pa ako pinagkasundo? Akala ko pa naman ka-level nating mayaman. May pangalan o modelo, pero isang waitress lang? Pagmamalit niya kay Lyra. Mabuti siyang tao, Caspian. Naniniwala akong lalambot din ang puso mo sa kanya. Bakit? Mabubuhay ba kami sa kabutihan niya? Bumaling si Caspian kay Lyra. Magkano binayad sa'yo ng lola ko para mapapayag ka sa kasal? Sabihin mo lang at dodoblehin ko. Umatras ka lang. Caspian, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Lyra. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Matalim na nagsukatan ng tingin ang dalawa. Naging seryoso na ngayon si Lyra na kanina ay kalmado lang na nakikinig sa usapan ng maglola. Ganyan na ba talaga kaspang yung ugali mo? Nakabalik rin sa ugali ng mami mo? Natigilan si Caspian ang banggitin ni Lyra ang kanyang ina. Nagtataka siya kung paano nito nakilala ang ina. Kaya siguro puro kamalasan ang nangyayari sa buhay mo ngayon ay dahil hindi rin magandang pinapakita mo sa kapwa. Ang bilis mong mahusga sa piskal na anyo pa lang. Hindi naman ganyan ang pamilya nyo. Alam mo, libre lang naman ang maging mabait eh. Pero mukhang hindi mo pa kayang i-apply yun sa sarili mo. Paano mo nakilala ang mami ko? At anong karapatan mo na idamay ang pamilya ko rito? Sino ka ba talaga? Ngumisi si Lyra. Hindi mo gugustuhin makilala pa ako ng lubusan. Matapos niyang sabihin yun, ay nagpaalam na ito kay Lola Amor at dire-diretso lang umalis ng kwarto nang hindi na binibigyan pa ng tingin si Caspian. Naiwan na lang ang lalaking tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Para bang siya pa itong napahiya ng maging tahimik na muli sa kwarto. Lumipas ang ilang araw at napapaisip pa rin si Caspian sa tunay na pagkatao ni Lyra. Sinubukan niya na itong i-search sa social media pero walang lumalabas. Para bang sinasadya ng babae na itago ang tunay nitong pagkatao. Kasalukuyan siya ngayong nasa room ng hotel na pinag-i-stayan niya mula nang bumiyahe sila rito sa probinsya.
Nang mapagdesisyonan niyang bumalik sa dating gawe, pupuntang bar at makikipagharutan sa babaeng matipuhan ito. Palabas pa lang siya ng hotel na nakaayos nang makita sa hallway si Lyra na naglalakad palapit. Nakasuot na ito ng skinny jeans at asul na blouse. Malayo sa itsura niya noong nakasuot siya ng chef uniform. Nandyan ka na pala. Mabuti naman at nakaayos ka na. Saad agad ni Lyra nang makilapit. Kumunot ang noo ni Caspian. What? Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na dito ako nakastay? May pupuntahan tayong outreach program. Halika, nang maimpluwensyahan ka ng kabutihan. Pagbabaliwala ni Lyra sa tanong nito tsaka hinilang lalaki palabas ng hotel. Teka, hindi ko sinabing sasama ako sa'yo. Tsaka hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sasama ka o isusumbong kita kay Lola? Panakot ni Lyra. E di sumbong mo, samahan pa kita. Okay, sige. Pero hindi ko nakasalanan kung inatras niya ang kasal at wala kang makukuhang mana. Nagsalubong ang kiling ni Caspian. Paano mo nalaman yan? Sinabi ba sa'yo ni Grumps? Ngumisi lang si Lyra. Sasama ka ba? Saglit pang nagsukatan ng tingin ng dalawa. Pero nakangisi pa rin ang dalaga. Mas lalo tuloy naiinis si Caspian. Wala siyang nagawa kundi sumama na lang at hindi rin naman niya gustong iatras ang kasal dahil ayaw niyang mawalan ng mana. Para bang iniwan na lang siya ng lola roon na walang choice kundi sumunod sa babaeng pinagkasundo sa kanya. Inabot ng halos 2 oras ang biyahe nila para lang makarating sa isang maliit na eskwelahan. Sa mga nadaanan nila ay mangilan-ngilan lang ang kabahayan at hindi niya inaasahang may paaralan pala sa gantong klaseng lugar. Nang makababa mula sa van na sinakyan nila, ay nakahanda roon ng lamesa na maraming bigas at mga relief goods. May mga bag rin sa hula niya ay ibibigay sa mga bata at may ilang gamit din pang paaralan, pati ng mga damit at uniform. Seriously, bakit mo ko dinala rito? Ano namang gagawin ko sa lugar na to? Walang interes na tanong ni Caspian. Wala pa itong dalang cellphone kaya sigurado siyang maboboring siya sa lugar na ito. Gusto niya na lang tuloy bumalik ulit sa sasakyan at matulog. Nandito tayo para mamigay sa mga bata. Ikaw ang mag-aabot. Sagot ni Lyra. Ano? Hindi naman ako volunteer dito. At sino ka para mangutos? Sinabi ko na nga, di ba? Hindi mo gugustuhin na makilala ako. Matapos sabihin ni Lyra, ay muli na naman itong nilayasan ng lalaki. Namumuo na naman tuloy ang inis kay Caspian pero wala na siyang magagawa dahil nandito na siya. Gagawin na lang nito ang kung ano mang pwedeng gawin para malibang kahit papano. Ate Lyra, namiss ka po namin. Kita ni Caspian ang salubong ng grupo ng mga bata nang makita si Lyra. Niyakap nilang dalaga habang halata sa muka ang pagka-excite. Namiss ko rin kayo. Kumusta kayo? Matataas naman ba ang mga grades nyo? Nakangiti ring sad ni Lyra. Halatang masaya rin ito nang makita ang mga bata. Sabay-sabay namang sumagot ang mga bata ng oo. Sino po yung lalaking kasama nyo? Boyfriend nyo? Bumaling ng tingin si Lyra kay Caspian, siya kahit tumuling ngumiti sa mga bata. Fiancé ko. Nanlaki ang mga mata nito. Anong fiancé? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na tawagin ako niyan? Bulong niya sa dalaga para hindi mahalata ng mga batang kaharap. Nakangiti lang si Lyra na bumaling sa kanya at hindi ito sinagot. Fiancé? Ayun po ba yung malapit ng ikasal? Inosenteng tanong ng bata. Tama. Sabay pindot pa ni Lyra sa ilong ng bata. Maya-maya lumapit ang isa sa kanila kay Caspian. Kuya, ang pogi mo naman po. Bagay na bagay kayo ni Ate Lyra. Alam mo ba, sobrang bait niya po sa amin. Lagi niya kaming binibigyan ng pagkain at gamit kaya swerte po kayo na siyang mapapangasawa niyo. Biglang sad ng bata kaya naman hindi alam ni Caspian kung anong i-react. Alanganin na lang itong umiti sa bata, tsaka dahan-dahan na tinapang ulo niya. Matapos din nun,
ay nagsimula na silang mamigay sa mga bata. Hindi may paliwanag ni Caspian ang nararamdaman habang nag-aabot ng mga gamit. Para bang lumulutang ito sa ulap sa sobrang gaan sa pakiramdam. Hindi man niya aminin, ay nag-i-enjoy siya sa ginagawa. Kaya hindi nito namamalayan na napapangiti na pala siya. Hanggang sa maya-maya lang ay may umakap na isang batang babae sa binti niya. Maraming salamat po. Sana i-bless pa po kayo ni Lord para marami pa kayong matulungan. Nakangiting sad ng bata at saka ito umalis sa pagkakayakap. Kahit nagulat si Caspian ay hindi nito namalayang nakangiti na pala siya. Nang tumingin siya sa gawin ni Lyra ay nahuli nitong nakatingin din pala sa kanyang babae. Agad na binawi ni Caspian ang pagkakangiti nito. Nang matapos ay kinausap sila saglit ng teachers na naroon. Salamat talaga sa tulong mo palagi, Lyra. Hindi ka talaga nagbabago. Nakangiting sad yung principal na kausap nito. Naku, wala ho yun. Basta't hanggat kaya ko, tutulong ako. Siya nga pala, mabuti naman at nakahanap ka na rin ng bago. Masaya ako para sa'yo. Saad niya pa at saglit na napatingin kay Caspian tsaka muling bumaling kay Lyra. Mahina namang natawa roon si Lyra. Medyo may pagkamatigas nga lang ang ulo. Bulong ni Lyra tsaka sila nagtawanan. Nagsalubong ang kilay ni Caspian at saglit na binigyan ng masamang tingin si Lyra. Gusto nitong sumali sa usapan pero hindi niya magawa dahil wala rin naman itong masabi. Sus, sisiw lang sa'yo yan. Si Dylan nga na mas malala pa na patinu mo. Ay sorry, hindi ko na pala dapat binanggit. Bahagyang kumunot ang noo ni Caspian. Si Lyra naman ay saglit na natigilan pero maya-maya ay muli itong ngumiti. Ayos lang po, mauna na po kami. Baka gabihin kami sa daan. Paalam ni Lyra at nakangiti rin namang nagpaalam sa kanyang mga teachers na naroon. Nang papasok na sila sa sasakyan, ay biglang nagring ang phone ni Lyra. Agad din namang nabasa ni Caspian ang pangalan na naroon. Excuse me. Saad ni Lyra tsaka lumayo muna ng konti para sagutin ang tawag. Kahit na nagtataka si Caspian, ay pumasok na lang ito sa sasakyan. Marami na siyang tanong tungkol sa pagkatao ni Lyra, kaya ayaw niya nang madagdagan pa yon. Binaliwala niya na lang ito. Nang makabalik si Lyra, ay tila nagliwanag ang mukha nito. Kuya, patid muna ako sa resto bago niyo ihatid si Caspian sa hotel. Saad ni Lyra sa driver at nagsimula na silang bumiyahe. Kumusta? Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Lyra kay Caspian. Hindi agad sumagot ang lalaki. Bumaling lang ito sa bintana tsaka bumuntong hininga. Boring. Sus, boring daw pero halos hindi mawala ang ngiti mo kanina. Ano, masarap sa feeling maging mabuting tao, hindi ba? Hindi sumagot si Caspian. Nanatili ang tingin niya sa labas ng bintana at palihim na napangiti. Hindi niya kayang aminin na nag-enjoy siya at naging masaya siya sa naging lakad nila ngayong araw. Nang makarating sa restaurant, ay mabilis na bumaba si Lyra. Hindi na nito nagawang magpaalam pa kay Caspian at dire-diretso lang siya sa paglalakad. Lingid sa kalaman nitong sumunod pala si Caspian at nakitang nakikipag-usap si Lyra sa isang matipunong lalaki. Agad na nagsalubong ang kilay niya. Kaya pala lumiwanag ang mukha ni Lyra ay dahil makikipag-usap ito sa ibang lalaki. Ito na kaya si Dylan? Pero hindi nagtagal ang pag-uusap nila dahil umalis rin agad ang lalaki. Nang papalapit ito sa gawin ni Caspian ay saglit silang nagtitigan. Seryosong tinignan ni Caspian ang lalaking halos kasing tangkad niya lang at moreno. Nagtagal ang sukatan nila ng tingin hanggang sa makalagpas ito. Nang muli siyang bumaling kay Lyra, ay gulat ng ekspresyon ng babae na makita siya roon. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Lyra nang makalapit. Ikaw, anong ginagawa mo rito? At yung lalaking kausap mo, siya ba si Dylan? Tell me, is he your ex? Diretsahang tanong ni Caspian, dahilan para mas magulat si Lyra. Hindi ito agad nakasagot. Umiwas lang siya ng tingin.
Bakit hindi ka makasagot? Nag-cheat ka ba sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Lyra matapos sabihin yon ni Caspian. I'm not cheating. At saka wala naman talagang namamagitan sa ating dalawa bukod sa kasunduan. Walang pakilamanan ng buhay. Napangisi si Caspian. Ganun naman pala. Madali lang akong kausap. Wala akong pakialam kung sino man ang lalaking yun. Magmula ngayon, hindi na natin pwedeng pakialaman ang buhay ng isa't isa. Hindi mo ko uutos-utusan na para bang mas mataas ka sa akin at mas lalong hindi mo ito sasabihin kay Grams. Kung ayaw mong malaman niyang may ibang lalaki kang kinikita ngayong ikakasal tayo. Nakangising sad ni Caspian dahilan para maging seryoso ang mukha ni Lyra. Saglit silang nagsukatan ng tingin hanggang sa maya-maya pa ay napabuntong hininga si Lyra. Sige, paig ako. Great! So we have a deal. Kapag hindi tayo nakikita ni Lola, may kanya-kanya tayong buhay. At saka lang tayo magpapanggap kapag nandyan siya. Maliwanag? Dahan-dahan na tumanguroon si Lyra. Malawak na napangiti ang binata. Sa wakas, ay magagawa na nitong bumalik sa dati nitong buhay. Agad din namang pumunta si Caspian sa bar na meron sa bayan para magpakasaya. Babe, let's dance! Ayon ang babaeng nakasuot ng maikling skirt at tube top na halos kita ng kaluluwa. Agad silang pumunta ni Caspian sa dance floor at doon sumayaw at naghipuan ang katawan. Masyado ring mapaglaro ang kamay ng babae dahil halos buong katawan na ata ni Caspian ay napasadahan niya na, bagay na nagpainit muli sa binata. Yes, this is life. Sigaw ni Caspian habang dinarama ang init ng dance floor. Mas naging high pa sila dahil sa may tama ng mga ito ng alak. Take me somewhere. Bulong ng babaeng kasama. Napakagat naman si Caspian sa labi nito at hinawakan ng maliit na bewang ng babae. Paalis na sana sila roon nang may namataan si Caspian. Nakita niya sa bar counter si Dylan na mag-isa at tila may kausap sa telepono habang umiinom ng alak. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan ng lapitan niya ito at nakalimutan niya ang babaeng kasama. Sinadya niyang tumabi ron at saglit na napatingin sa kanyang lalaki at muling bumaling sa telepono. This is my dream, Lyra. I hope you understand. I'm sorry. Tila lumaki ang tenga ni Caspian nang marinig ang pangalan ni Lyra. Muli siyang napatingin sa lalaking katabi tsaka ito nag-order ng isang inumin. 1 vodka, please. Napatingin sa kanya si Dylan. Saglit pa siyang minukaan ito at muling uminom ng alak na nasa harapan. Mabilis ding kinuha ni Caspian ang baso ng vodka na in-order nito at nilagok yun ng tuloy-tuloy tsaka muling bumaling kay Dylan. Para bang hinahamon niya ito sa pag-inom. Agad namang nagets ni Dylan ang ginawa ni Caspian. Kaya umorder rin ito ng vodka at isahang nilagok yun. Isa pa. Saad ni Caspian kaya muling nagsali ng bartender sa baso nito. 1 more. Saad ni Dylan, tsaka sila sabay na lumagok ng alak. Isa pa. Halata ng tama ng alak kay Caspian. Ganon din kay Dylan, pero tila walang gustong sumuko sa kanilang dalawa. Mismong bartender nang sumuko dahil sabay na nagpapasali ng alak ang dalawa at nagagalit kung hindi ito dinadamihan. Bro, seriously, bigla ka nalang sumulpot out of nowhere. Sino ka ba? Halata ng pagkalasing kay Dylan nang itanong yon kay Caspian. Namumungay na rin ang mga mata niya at anumang oras ay pwede na itong bumagsak. Hindi mo ako kilala? Tanong ni Caspian tsaka mahigpit na napahawak sa baso. Familiar ka pero hindi kita kilala. Okay, let me introduce myself. I am Caspian Delgado, Lyra's fiancé. Tila ba bumalik sa ulirat si Dylan nang banggitin ni Caspian ang pangalan ni Lyra. Bigla ay sumeryoso ang mukha niya. Hindi rin alam ni Caspian kung bakit bigla nilang niyang sinabi yon. Dala na rin siguro ng impluwensya ng alak. Ikaw,
Sino ka? Mayabang ang tonong pagkakatanong ni Caspian kahit nahalata na rito ang kalasingan. Bigla ay natawa si Dylan sa tanong na yon. Akala ko kilala mo na ako. Ikaw itong unang lumapit. Anyway, I'm Dylan Santiago. Lyra's greatest love. Natigilan si Caspian matapos itong sabihin ng lalaki. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa kalasingan kaya hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki o ano. Parang may namumuo sa kanilang tensyon at anumang oras ay may isang sasabog sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda ay hindi makatulog si Lyra dahil sa naging pag-uusap nila ni Dylan. Nalaman niya kasing aalis na ng bansa si Dylan dahil tinanggap nito ang job offer sa New York. Nalungkot siya sa balitang yon pero pinipilit niya na lang maging masaya para sa lalaki, para sa ex niya na hanggang ngayon ay minamahal niya pa. Hay. Malakas na napabuntong hininga si Lyra nang sumalampak ito sa kama. Dagdag din kasi sa isipin niya si Caspian dahil napauho ito na huwag pakailaman ang buhay niya. Namumroblema tuloy siya ngayon kung paano niya pa magagawang pinangako nito sa lola ng binata. Hanggang sa maya-maya lang ay nagring ang telepono nito. Mula ito sa trabahador niya mula sa bar. Ma'am, pasensya na po sa pagtawag ko. Pero pwede na ho ba kayong pumunta rito sa bar? May dalawang lalaki pong nag-aaway. Caspian at Dylan po ang pangalan. Binabanggit ko po kasi kaya ikaw na pong tinawagan ko. Hindi na nagsayang ng oras si Lyra at agad itong tumungo sa bar. Naabutan niya roon si Caspian at Dylan na halos isang tulak na lang ay mahuhulog na mula sa kinaupuan sa bar counter. Pero sigaw sila ng sigaw na pagbigyan sila ng alak. Ma'am, salamat po't dumating kayo. Kanina pa po sila order ng alak kahit hindi na kaya. Nagpaparamihan yata po sila eh. Pinapagalitan ng mga staff natin kung hindi sila bibigyan. Napatampal si Lyra sa noon nito. Umiling-iling na lang siya tsaka lumapit sa dalawa. Halos hindi na nga nila mayangat ang ulo sa sobrang kalasingan. Isa pa! Sigaw ni Caspian at ang tanging inangat na lang nito ay ang baso. Ang katawan niya ay tila sumusuko na. One more please! Saad din ni Dylan at padabog na binaba ang baso sa counter. Gusto niyo pa ng isa? Kung pag-untugin ko kaya kayong dalawa. Agad na napatingin ng dalawa kay Lyra nang magsalita ito. Parehas na lumiwanag ang pagmumukha nila nang makita ito. Lyra, what are you doing here? Sinusundo mo ba ako? Sumisinok pang tanong ni Dylan. Tapos na kayo. Baka akong sinusundo ng mapapangasawa ko. Sabat naman ni Caspian na nasa parehong sitwasyon ni Dylan. Malakas na bumuntong hininga si Lyra. Nagpatulong ito sa staff na buhatin ng dalawa nang miatid niya na nasa hotel. Umabot pa ng ilang minuto bago nila napilit na umalis doon ng dalawa. Masyado na silang makulit pero hindi na rin kaya ng katawan nilang manlaban pa. Hindi ko alam kung bakit ko pa ginagawa to. Hindi ko naman kayo responsibilidad pero eto ako, pinagsisilbihan kayo. Inis na sambit ni Lyra nang mayatid niya ang dalawa sa hotel. Parehong bagsak si Caspian at Dylan sa kama. At mukhang tulog na ito dahil narinig na ni Lyra ang sumbatan ng hilik ng dalawa. Napatakip na lang si Lyra sa ilong dahil sa tapang ng amoy ng alak at saka iniwan ng dalawa roon. Kinabukasan, nang magising si Caspian, ay napahawak ito sa ulo dahil sa sakit at pagkahilo. Idagdag pa ang bigat ng kung anong nakapatong sa dibdib niya. Inikot niyang tingin sa kwarto. Bahagya pa siyang nagtaka nang malamang nasa kwarto niya na pala ito at hindi niya matandaan kung paano siya napunta rito. Nang lingunin niyang dibdib ay nagtaka ito nang makita ang brasong nakapatong doon at sinundan ito ng tingin hanggang sa mapadpad sa lalaking katabi na tahimik na natutulog. What the hell? Gulat na sigaw niya malapit sa mukha nito dahilan para magising si Dylan na gulat din. Anong ginagawa mo rito?
Galit na tanong ni Caspian ang makaupo. Nakaupo na rin si Dylan pero napahawak ito sa ulo dahil sa matinding sakit noon. Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Tanong niya sa sarili, tsaka inikutan ng tingin ang buong kwarto. And you? Ang huling naalala ko ay, tinanong mo kung sino ako. Dugtong niya. Pilit ding inaalala ni Caspian ang nangyari kagabi. Totoo ang sinasabi ni Dylan dahil tatandaan niya pa ang pangyayaring yon hanggang sa uminom sila ng uminom at hindi niya na maalala ang kasunod. Bakit ka nga narito sa kwarto ko? Imposibleng akong nagdala sa'yo rito. Don't tell me. Pinuntahan mo ako. And worst. Hindi na kinaya ni Caspian ang nasa isip at para itong nasusuka. Magising ba naman na may katabing lalaki? Unang beses na nangyari sa buhay niya. Siguro kung babae lang yon ay tuwang-tuwa pa siya. Pero itong lalaki, nasusuka na siya kung iisipin lang. Are you accusing me of something? Hindi ko nga rin alam kung paano ako napadpa dito. Pagtanggol ni Dylan sa sarili. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto at pumasok si Lyra na nakasuot muli ng chef uniform. Mabuti naman at gising na kayo. Humigop kayo nitong sabaw nang mabawasan yung sakit ng ulo nyo. Lyra, ikaw bang nagdala sa amin dito? Tanong kagad ni Dylan nang hindi pinapansin ang sabaw na inihain ng dalaga. Oo, dahil kung hindi ko kayo dinala rito, sa kalsada kayo magigising. Agad na sagot ng dalaga. Seriously? At sa kwarto ko pa talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Caspian. O sige, mamili ka. Sa kwarto mo o sa kalsada? Balik namang tanong ni Lyra, kaya muling nagsalubong ang kilay ni Caspian. Bakit kasama pa to? Nagpapasok ka ng kung sino-sino sa kwarto ko. Tukoy ni Caspian kay Dylan. Wala akong choice. Hindi ko na kayang iuwi pa si Dylan dahil pareho na kayong bagsak. Wala na rin akong ibang mautusang magbubuhat. Wala akong pakialam. Hindi ka dapat nagpapasok ng kung sino-sino sa kwarto ko. Tumaas na ang boses ni Caspian dahilan para matigilan si Lyra. Don't talk to her that way. Hindi mo ba alam kung sino si Lyra sa hotel na to? Akala ko ba fiancé ka niya? Wala akong pakialam sa opinion mo at hindi ko ginusto ang ginawa mo, Lyra. Walang pakialaman ng buhay, hindi ba? Pero ikaw mismo ang sumira sa rule natin. Ganyan ka ba talaga katanga para hindi makasunod sa simpleng instructions? Bastos ng bunganga mo ah. Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan ng ganyan si Lyra? Galit ng sabat ni Dylan at nahulog pa ang kutsara ng kwelyuhan nito si Caspian. Dylan, stop. Hayaan mo na. Pagpapakalma ni Lyra rito. Pero nang tumingin ito sa kanya, ay nakita niyang nagbabadyang luha na gustong kumawala mula sa mga mata ni Lyra. Hayaan? You're tolerating this kind of behavior, Lyra? Seriously? Naging gago rin ako nun pero hindi kita pinagsalitaan ng masama. Pero itong lalaking to, hahayaan mo lang na malitin ka without fully knowing who you are. Napaiwas ng tingin si Lyra. Tumingin na lang ito sa kawalan habang pasimpleng pinunasan ng luha. Pinilit niyang sariling maging kalmado para hindi makitang umiyak siya. Marahas na tinulak ni Caspian si Dylan kaya nabitawan nito ang kwelyo niya. Madilim pa rin ang mga mata nito nang tumingin kay Lyra. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Lyra. Nilabanan nito ang matalim na tingin ni Caspian. Hindi mo nga gugustuhin. Wala akong pakialam. Sumagot ka ng maayos dahil tinatanong kita ng maayos. Sigaw ni Caspian na halos lumabas na ang ugat sa leeg nito. Hanggang sa bigla na lang may tumamang kamao sa kanyang pisngi dahilan para mapaupo ito. Nadagdagan din ang sakit ng ulo niya. Dylan! Sigaw ni Lyra at pumagitna sa kanila. Kung hindi kanya kayang sagutin, pues ako nang sasagot. I'm sorry, Lyra, but I cannot tolerate this kind of behavior. Nang gagalaitin na ring saad ni Dylan. Gusto mong malaman? Fine. Itong kwartong kinaroroonan mo ngayon. Itong hotel na tinatapakan mo.
Si Lyra lang naman ang may-ari nito. Ang may-ari na minamalit mo sa sarili niyang hotel. At ang may-ari rin ng pinahiya mo noon sa sarili niyang restaurant. Tila nanlamig si Caspian nang marinig ang sinabing yun ng lalaki. Natigilan siya para iproseso pa ang sinabi nito. And also, yung bar kung saan tayo halos magwala kagabi, siya lang din naman ang may-ari nun. Kaya mag-ingat ka sa mga pinupuntahan mo dahil hindi mo alam, baka si Lyra palang may-ari nun. And anytime, pwede kanyang patalsikin, lalo na rito sa hotel. Dylan, tama na. Pigil pa ni Lyra kay Dylan pero hindi siya nito pinansin. Pasalamat ka nga dahil sa ganyang ugali mo. Hinayaan ka pa niyang tumira dito. Kung ako sa kanya, unang araw mo pa lang dito, kinaladkad na kita palabas. Hindi pa rin makasagot si Caspian. Nanatili itong hindi makapaniwala sa nangyari. Para bang nag-flashback sa kanya mga ginawa niya kay Lyra. Ang panghuhusga at pagmamaliit niya sa dalaga. Malakas na bumuntong hininga si Lyra. Wala rin namang saysay na makipag-away pa. Iwan ko na lang tong gamot niyo sa sakit ng ulo at alis na ako. Ubusin niyo na lang yung sabaw bago pa lumamig. Malamig na sad ni Lyra tsaka ito, mabilis na umalis doon. She's right. There's no point arguing with you. Pointless kayo. Huling sad ni Dylan tsaka ito, iniwan na rin si Caspian. Naiwan naman ang binata na tulala pa rin. Isa-isang inaalala ang mga maling bagay na nagawa niya. At doon nilang na-realize kung gaano ito naging masama sa harap ni Lyra. Mali siyang naging masyadong mataas ang tingin sa sarili at hindi na inisip ang kahihinatnan ng ginawa niya. Ngayon ay napahiya tuloy siya at hindi nito alam kung may mukha pa ba siyang ihaharap kay Lyra. Wala siya sa wisyo ng ubusin ng sabaw at uminom ng gamot. Nang medyo umokay ng pakiramdam nito, ay tinawagan niya ang lola na ngayon ay nakauwi na sa Manila. Naiwan siyang mag-isa sa probinsya para mas makilala pa raw si Lyra. At totoo nga ang sinabi ng dalaga. Hindi gugustuhin makilala ni Caspian si Lyra dahil maaalala nito ang pangmamalit na ginawa niya at mahihiya. Why didn't you tell me? Inis agad na tanong ni Caspian nang sagutin ng lola ang telepono. Ang alin? Tanong naman ng lola. Tungkol kay Lyra. Saglit na natigilan si Lola Amor. So, you already know? Alam mo bang nagmukha akong tanga? Yung taong inakala kong ordinaryong trabahador lang, may-ari pala nitong hotel na tinutuluyan ko. Pinahiya ko pa siya sa sarili niyang restaurant. How am I supposed to face her again? Problemadong sad ni Caspian habang napapahilamos na lang ito sa mukha gamit ang palad. Now, you're embarrassed. Ano bang mangyayari kapag nalaman mo kung sino talaga siya? Siyempre magpapaka-plastic ka para makuha ang loob niya. The point here, Apo, gusto niyang may matutunan kang aral. Hindi niya gustong ipahiya ka. Gusto niyang matutunan mong huwag agad-agad manghusga ng tao at huwag nagyayabang. Tables will turn. Hindi ka palaging nasa taas. Natahimik si Caspian. Ngayon ay nakokonsensya na siya sa mga ginawa niya. Pakiramdam niya ay sumobra nga siya. Nagtrabaho ang nanay niya sa mami mo noong nabubuhay pa. Mabait silang pamilya, kaya binigyan nila si Lyra ng full scholarship hanggang makagraduate. And look where is she now? Dahil sa pagsusumikap niyang makapagtapos, ay naging maganda ang buhay niya. At kahit na mas mayaman na siya kaysa sa atin ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Alam niya kung saan siya nanggaling at napakamatulungin pa ring bata. Pasalamat nga tayo sa kanya dahil kung hindi dahil sa patuloy niyang pag-invest sa kumpanya ay bumagsak na tayo. Doon lang napagtanto ni Caspian na bustarde pala si Lyra at nag-iisang investor sa company nila. Mas lalo tuloy siyang nanliit sa sarili. Naalala niya rin ang ginawa nilang outreach program. Nung una akala niya galing lang ang mga yon sa lola niya, kaya siya sinama pero ngayon naliwanagan na siya na ay galing pala talaga sa sariling bulsa ni Lyra ang binigay nila. Kaya malaki ang tiwala ko sa kanya
dahil kilalang kilala ko siya. At ikaw naman, pinairal mong kainitan ng ulo mo. I hope you already learned your lesson. Hindi pa naman huli ang lahat, apo. Pwede ka pang bumawi. Bumawi? Yes. Hindi biro ang ginawa mo sa kanya. Nirerespeto siya ng mga tao roon pero binastos mo. You can still say sorry. Alam kong mapapatawad ka rin niya. But Grams, I can't. Nakakahiya. Mas nakakahiya kung hindi ka marunong magpakumbaba. Napabuntong hininga na lang si Caspian bago nito binaba ang tawag. Kinaumagahan ay hindi nito alam kung bakit naghihintay siyang may susulpot na Lyra sa kwarto niya. Naiinip na nga ito at gusto niyang lumabas. Bakit bang tagal niya? Tanong niya sa sarili at saglit na natigilan. Wala naman silang plano ngayong araw kaya bakit niya pa hinihintay ang dalaga? Nagdesisyon na lang siyang pumunta sa restaurant dahil malapit lang naman yun sa hotel. Hinanap agad ng mga mata niya si Lyra pero bago itong makita siya. Lumipas ang ilang araw at pansin ni Caspian na tila naging mailap sa kanyang dalaga. Hindi ito nagpapakita kung hindi sinasabi ng lola niya at hindi siya kinakausap ni Lyra kung hindi pa si Caspian ang unang magsasalita. Tila ba nanibago si Caspian? Hindi siya sanay na ganoon ang dalaga at mas lalong namumuo ang pader sa pagitan nilang dalawa. Nag-book ako ng dinner date niyo ni Lyra. That's the least I can do para huling chance mo nang humingi ng sorry. Umayos ka, Caspian. Patunayan mong mabait talaga ang pamilya natin. Saad ng lola ni Caspian mula sa telepono nang tumawag ito. Palihim na napangisi si Caspian. Nagpapasalamat siya dahil kahit papano ay kampi pa rin sa kanyang lola. Agad niya namang tinawagan si Lyra. Lyra, sinabihan ka ba ni Grams? Nag-book siya ng dinner date natin tonight. It's on you kung papayag ka. Pwede naman nating gawing setup na lang at mag-picture na kunyari magkasama. Saad niya kagad nang sagutin ni Lyra ang tawag. Payag ako. Sagot ni Lyra na nagpangiti kay Caspian. Tawagan kita kapag magpipicture na tayo. Lalabas din kasi kami ni Dylan ngayon. Dugtong niya na otomatikong nagpawala ng ngiti ng binata. Sige. Tanging sad niya lang at naputol na ang tawag. Sa inis ni Caspian ay naibato nito ang phone sa kama. Hindi niya alam kung bakit tila naiinis siya nang malamang magkasama si Lyra at Dylan. Nagdesisyon na lang itong tumungo muli sa bar para uminom. May lumapit kagad na babae at para bang linta na nakadikit na kagad sa kanya. Hinayaan niya lang ito. Wanna have a dance? Nangaakit na tanong ng babae at sinayawan si Caspian nang nangaakit. May pahipo pa ito sa katawan ng lalaki pero tila na boring na doon si Caspian. Palagi na lang bang ganyan? Inip na tanong niya dahilan para matigilan ang babae. Why? Hindi mo ba gusto? Do you want something fun? Yung mas intense? Saad pa ng babae at bumulong tsaka kinagat ang earlobe nito. Malakas na bumuntong hininga si Caspian. Mabilis itong tumayo at walang sabi-sabing umalis sa bar na yon. Tinawag pa siya ng babae pero hindi niya na pinansin yon. Tila ba nagsasawa na ito sa gawain ito noon at mas lalong hindi mawala sa isipin niya si Lyra. Palagi nitong ginugulo ang isipan ni Caspian. Hanggang sa dumaan ito sa minimart para sana magpalamig nang makita niya mula sa katabing restaurant si Lyra at Dylan. Nung una ay akala niya guni-guni niya lang yon pero nang titigan ng dalawa ay sila nga ang naroon. Masaya pa silang nagkukwentuhan habang kumakain. Bigla ay nakaramdam ng kirot sa dibdib si Caspian. Hindi niya maintindihan ang unang nararamdaman. Pero ngayon, para bang pinaparusahan siya nang makitang masaya si Lyra habang kasama si Dylan. Sinubukan niyang tawagan si Lyra. Nakita nito ang pagring ng phone ng dalaga at nawala bigla ang pagkakangiti niya. Lumayo muna siya saglit kay Dylan tsaka ito sumagot. Nasaan ka na?
Tanong kagad ng binata. Ha? Nakalimutan mo na ba? Nag-book ng dinner date si Grams. Wala ka bang balak ng sumulpot? Sarkastikong tanong ng binata. At doon lang tila na pagtanto ni Lyra ang sinasabi nito. Muntik niya na itong makalimutan. Oo pala. Picture lang naman ang kailangan, right? At sabi ko ako ang tatawag. Baka kasi nag-i-enjoy ka na dyan, kasama ng iba. Ha? Takang tanong ni Lyra. Hindi na sumagot pa si Caspian dahil binaba na nito kagad ang tawag. Tumungo na lang siya kung saan nag-book ng dinner date ang lola. Maganda ang atmosphere sa paligid. Pang-couple talaga dahil sa team ng restaurant doon. Idagdag pa ang mga halaman na nagkalat sa buong paligid. Hindi siya yung tulad ng mga modern restaurant na fine dining. Simple lang ito pero elegante, tignan dahil sa mga design. Naghintay siya roon ng halos 1 oras bago makarating si Lyra. Walang emosyon ng dalaga nang makaupo na ito. Naroon na rin ang pagkain nila pero hindi pa nagagalaw. Bilisan na lang natin. Hinihintay pa ako ni Dylan sa labas. Dinala mo siya rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Caspian. Nagpumilit siya. Wala rin kasi akong masakyan kanina. This is our date tapos sinama po talagang ex mo? Date? Baka naman fake date. Natatawang sad ni Lyra. Umigting ang panga ni Caspian nang sabihin yun ng dalaga. Nagkabalikan ba kayo? Natigilan si Lyra sa tanong na yon ni Caspian. No, hindi na kami pwede. Tila nalungkot na saad ni Lyra habang sa pagkain nakatingin. Mariing sinara ni Caspian ang kamao nito at nakita yun ni Lyra. Para bang ang dating sa kanya ng sinabi niyang yon ay siyang dahilan kung bakit hindi na pwedeng magkabalikan ulit si Dylan at Lyra. Do you still love him? Hindi sumagot si Lyra. Umiwas lang ito ng tingin, saka saglit na napasulyap sa wristwatch niya na para bang naiinip na siya sa oras. Mag-picture na lang tayo para makaalis na. Saad ni Lyra tsaka kinuha ang phone nito at nag-selfie. Pilit siyang nakangiti sa litrato habang si Caspian ay niwan lamang lang bahid ng ngiti at hindi rin nakatingin sa kamera kundi sa kanya. Pwede na bang umalis? Maya-maya tanong ni Lyra at muli na namang tumingin sa wristwatch nito. Nang hindi sumagot si Caspian ay tumayo na ang dalaga at umambang nga alis. Pero bago pa man siya makahakbang ay nahawakan ni Caspian ang palapulsuhan nito. Gusto ko lang sabihin tong matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Panimula ni Caspian na nagpakunot sa noo ni Lyra. Makailang beses pang lumunok si Caspian tsaka ito diretsyong tumingin sa mga mata ni Lyra. Gusto kong humingi ng sorry sa mga nasabi ko, sa mga nagawa ko noon. I'm really sorry. Taimtim na paghingi ng paumanhin ni Caspian. Hindi naman makapaniwala roon si Lyra. Pero kalaunan ay napangiti na rin siya tsaka hinawakan ang kamay ni Caspian na nakahawak sa palapulsuhan niya. Forgiven. Saad niya tsaka binigyan ng matamis na ngiti si Caspian. Kumislap naman ang mga mata ni Caspian nang makita yon. Mas napagtanto niyang maganda pala talaga si Lyra, lalo kung nakangiti. Pantay kasi ang mga ngipin nito at lumilitaw ang natural na blush niya kapag malawak ang pagkakangiti. Matapos nun ay umalis na rin si Lyra. Naiwan si Caspian na tulala. Magaan na sa loob niya dahil nakapagbitaw na rin siya ng salitang sorry sa dalaga. Pero nang lingunin niya ang labas at nakitang pasakay na si Lyra sa kotse ni Dylan, ay mabilis itong tumayo at tumakbo palabas. Lyra! Tawag niya sa dalaga. Kaya naman napatingin sa kanya si Lyra, pati na si Dylan. Ano yun? Akala ko ba okay na? Takang tanong ng dalaga. Muling kinuha ni Caspian ang palapulsuhan ng dalaga, tsaka ito nilapit sa kanya. Let me safely drive you home. Saad niya dahilan para manlaki ang mata ni Lyra
habang si Dylan naman ay nagsalubong ang kilay. Dude, akong maghahatid sa kanya pa uwi. Yun ang usapan namin. Sabat ni Dylan tsaka hinila si Lyra palapit sa kanya. But I am her fiancé. Ako ang mas may karapatang maghatid sa kanya pa uwi. Sagot naman ni Caspian tsaka hinilang muli si Lyra. Mas komportable siya sa akin. May uwi ko siya ng ligtas. Muling sad ni Dylan at hinilang muli si Lyra. I am her fiancé at ako lang ang may karapatang magsundo o maghatid sa mapapangasawa ko. Mariing sumbat ni Caspian dahilan para pati si Lyra ay matahimik. Natinag din doon si Dylan, kaya naman wala na siyang nagawa ng hilahing muli nito ang dalaga. At sa sasakyan na ni Caspian sumakay si Lyra. Ngayong gabi ay mas naging malinaw kay Caspian kung ano ang gusto nito. Hindi pa buo ang nararamdaman niya pero naging malinaw na gusto niya nang ipaglaban si Lyra. Lumipas ang ilang araw at nag-umpisa ang pagiging papansin ni Caspian. Palagi na itong kumakain sa restaurant ni Lyra dahil na din na nagugustuhan niya ang pagkaing luto nito. At kada order niya ay request nitong si Lyra ang mag-serve. Minsan nga inaaya rin ito si Lyra na samahan siya sa pagkain. Sabay ka ulit sa akin kumain. Aya ni Caspian dahil ang in-order nito ay pang 2 tao. Pasensya ka na. Inaya kasi ako ni Dylan ngayon. Bukas na lang kita sasabayan. Saad ni Lyra at sakto rin namang dumating si Dylan at nabaling doon ang atensyon ng dalaga. Saglit pang tinanguan ni Dylan si Caspian nang makita niya ito at umupo malapit sa table niya. Habang kumakain sila, ay paminsan-minsay napapasulyap si Caspian sa gawin nila Lyra. Hanggang sa maya-maya lang ay tumayo ito dalang pagkain at lumipat sa table ng dalawa. Laking gulat naman ni Lyra nang tumabi si Caspian sa kanya nang walang sabi-sabi. Boring kasi kapag mag-isang kumakain. Saad lang ni Caspian ang makita ang pagtataka ng dalawa, tsaka ito kumain na para bang walang nangyari. Totoo palang masarap kang magluto, Lyra. Swerte ko naman kapag kinasal na tayo. Palagi mo kong paglulutuan. Parinig ni Caspian habang kumakain. Sinadya niya itong lakasan para marinig ni Dylan. Saglit naman na napasulyap sa kanya si Dylan. At halata rito ang pagkainis sa sinabi niya. Maging si Lyra ay hindi rin sumagot. Tipid lang siyang umiti, tsaka pinagpatuloy ang pagkain. Masarap din tong tempura, Lyra. Kain ka. Pagalok ni Caspian sa pagkain niya sa dalaga. Allergic siya dyan. Sabat ni Dylan. Saglit na natigilan doon si Caspian. Hindi niya ito alam. Kaya pala sa tuwing ito ang order niya, ay hindi yun ang kinakain ng dalaga. Beef caldereta ang paborito niya. Yun din ang bestseller. Dagdag pa nito. Palihim na lang na napakagat si Caspian sa ibabang labi nito at pinagpatuloy ang pagkain dahil sa pagkapahiya. Natahimik na siya matapos noon, pero nagulat siya nang biglang kunin ni Lyra ang tempura. Okay lang, kumakain pa rin naman ako paminsan-minsan. Saad ng dalaga, tsaka kumagat ng tempura. Nang tingnan siya ni Caspian, ay matamis na nakangiti sa kanyang dalaga habang ngumunguya. Agad namang lumundag ang puso ni Caspian nang makita ang ngiting yun ni Lyra. Mas lumilitaw kasi ang ganda nito. Pasaway ka pa rin talaga kahit kailan. Natatawa namang sambit ni Dylan tsaka umiling-iling. Sinamaan siya ng tingin ni Caspian. Nang makita yun ng lalaki, ay agad rin namang naglaho ang ngiti niya. Tumikim na lang ito tsaka pinagpatuloy ang pagkain. Kinagabihan ay nakatambay si Caspian sa rooftop ng hotel habang pinagmamasdan ng mga bituin sa kalangitan. Bigla kasi itong nangulila sa kanyang ina at palaging ginagawa niya kapag nangyayari yon ay nakatitig lang sa mga bituin. Hanggang sa maya-maya lang ay dumating si Lyra at bahagya pa itong nagulat nang makita si Caspian doon. Nag-alangan pa siya kung tutuloy, pero nang makita siya ni Caspian ay tumabi na lang ito sa lalaki. Drinks?
Alok ni Caspian ang bote ng alak kay Lyra. Nung una'y balak sanang tumanggi ni Lyra, pero dahil gusto nitong magmuni-muni roon, ay tinanggap niya na lang yun. Palagi ka ba rito? Tanong ng dalaga at saka uminom sa alak nito. Nope. I just miss someone, that's why I'm here. Girlfriend? Ex? Mahinang natawa si Caspian. Mom. Saglit na natigilan si Lyra, tsaka ito dahan-dahang tumango. Hindi na lang siya nagsalita at pinagmasdan na lang ang tahimik at madilim na kalangitan. Ikaw, bakit ka nandito? Kumibit balikat ang dalaga. Wala lang. Really? O baka naman nag-iisip ka ng iatras ang kasal? Mahinang natawa si Lyra dahil doon. Muli itong tumungga ng alak at sa panandaliang panahon ay tila lumakas ang loob nitong magsabi ng problema kay Caspian. Actually malapit na, pero hindi ko kayang biguin si Lola Amor. Para namang patalimang salitang iyon ni Lyra sa binata. Hindi niya inaasahang ganun na pala ang iniisip ng dalaga. Is it because of Dylan? Panandali ang natigilan si Lyra. Bahagya pa itong napayuko at tila hindi alam ang sasabihin. Hindi kita pinipilit na ituloy ang kasal. Just choose what your heart wants. Kung gusto mo pa si Dylan, balikan mo. Kahit na sinabi ni Caspian, ay mabigat pa rin sa loob niya kung gagawin man yun ni Lyra. Hindi ko na gustong bumalik. Pero, mahal mo pa siya? Lakas loob na tanong ni Caspian. Muling tumungga ng alak si Lyra hanggang sa maubos na yon. Napangiwi pa siya dahil sa pait pero tila wala na siyang pakialam dahil ramdam nitong may tama na siya. Hindi naman agad-agad mawawala yun eh. Sagot ni Lyra. Tila punyal naman tumuso kay Caspian ang sagot na yun ng dalaga. Hay, ang hirap magmahal ang taong hindi ka na mahal. Saad ni Lyra sa kawalan. Napabuntong hininga rin doon si Caspian. Mas mahirap magmahal ang taong may iba pang mahal. Bulong din ni Caspian kaya naman napatingin sa kanya si Lyra. Nagtataka ito pero hindi niya yon gaanong narinig. Saglit pa silang nagsalo sa pag-inom hanggang sa maya-maya ay nag-aya nang bumaba si Caspian. Mabuti naman at hindi na siya nahirapan dahil sumunod na lang ng kusa si Lyra. Hindi niya alam kung saan niya dadalhin ang dalaga. Hindi niya naman alam kung saan ito nakatira. Kaya naman sa kwarto niya na ito dinala at pansamantala munang pinatulog doon. Sa sofa na lang natulog si Caspian. Kinaumagahan ay nagising si Lyra na matindi ang sakit ng ulo. Nagtataka pa ito dahil hindi itsura ng kwarto niyang nakita nito sa paligid. Hanggang sa ma-realize niyang nasa kwarto pala siya ni Caspian, kaya agad siyang napabangon. Wala raw ng lalaki, pero maya-maya lang ay bumukas ang pinto at may dala ng tray ng pagkain si Caspian. Anong ginagawa ko rito? Tanong ni Lyra tsaka ito napahawak sa ulo dahil sa matinding hilo. Hindi ko alam kung saan ka nakatira, kaya dito kita dinala. Naglapag ito ng mainit na sabaw tsaka pagkain sa mesa. Kumain ka para mabawasan yung hilo mo. Saad niya tsaka lumapit kay Lyra. May panali ka ba sa buhok? Inilabas ng dalagang ponytail ito mula sa bulsa. Mabuti naman at hindi nawala dahil bigay pa yon ng yumao niyang ina. Agad rin itong kinuha ni Caspian, tsaka tinalian ang buhok ni Lyra. Kahit na nagtataka ang dalaga sa treatment sa kanya ni Caspian, ay minabuti na lang niyang ubusin ang pagkain nang makauwi na pagkatapos. Thank you. Nahihiyang pasalamat niya sa binata habang humihigop ito ng sabaw. May nasabi ba akong hindi maganda kagabi? Tanong ni Lyra sa kalagitnaan ng pagkain ito. Wala naman. Bukod sa pag-amin mo nga, mahal mo pang ex mo.
Inubo-ubo ang dalaga ng mabulunan dahil sa sinabi ni Caspian. Hindi kasi nito matandaan kung anong mga pinagagawa niya kagabi, kaya hindi siya makapaniwalang nasabi niya yon sa harap ni Caspian. Seryoso? Nanlalaking matang tanong niya. Ngumisi lang ang binata at hindi sumagot. Para namang gusto nang magpakain sa lupa ni Lyra dahil sa pagkapahiya. Pero mabuti na lang at may kumatok sa pintuan at bumungad ang lola ni Caspian. Wow! What an amazing view! Mukhang nagkakamabutihan na kayo ah! Ngiting-ngiting sad ni Lola Amor nang makita ang dalawa na sabay na kumakain. Agad naman siyang sinalubong ng ngiti ni Caspian at binigyan ito ng beso. I miss you, Grams. Buti nakabisita ka. Saad ni Caspian. Hindi pa naman magawang makatayo ng diretso ni Lyra, kaya naman ngumiti na lang din ito sa matanda. Yes, gusto ko kayong kamustahin, pero mukhang maayos naman kayong dalawa. Especially you, Caspian. Parang may bago sa'yo ah. Tabi ba kayong natulog ni Lyra kagabi? Muli ay nabulunan na naman ang dalaga, kaya agad na nag-abot ng tubig si Caspian. Yes, but nothing happened. Sagot ni Caspian, tsaka palihim ng umisi. Ngiti-ngiti naman ang lol nito na para bang nanalo sa loto. Great! Kung umuokay ng relasyon nyo, mas mapapabilis ang kasal. Mas mapapabilis ang pagkakaroon ko ng apo sa tuhod. I can't wait! Excited na saad ng matanda kaya naman napangiti rin si Caspian. Saglit lang na bumisita roon ang matanda. Dahil gusto lang nitong kumustahin sa personal ang dalawa. At dahil sa nakita alam niyang may nangyayari ng maganda, kaya naman kampante na ito na hayaan ang dalawa. Nang makali siya'y muling nagtanong si Lyra. Tabi ba talaga tayong natulog? Tanong niya sa binata. No, sa sofa ako natulog kagabi. Nakahinga naman ang maluwag si Lyra. Bakit? Gusto mo bang tabi tayo? Pwede naman, mamayang gabi. Nangaasar na saad ni Caspian, kaya't napangiwi si Lyra. Nik-nik mo, baka kung ano pang gawin mo sa akin eh. Natawa naman doon si Caspian. Bakit? Takot ka ba? Nanghahamong sagot niya, tsaka lumapit ng dahan-dahan kay Lyra. Napatras naman ang dalaga hanggang sa madikit na ito sa pader. Hindi siya makasagot. Ikakasal rin naman tayo, hindi ba? Doon din tayo mapupunta. Dugtong ni Caspian, tsaka kay Norner si Lyra sa pader. Agad namang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Tumigil ka nga, Caspian! Suway ni Lyra at tinulak ito pero hindi pa rin siya natitinag. Mas lumapit pang mukha ni Caspian habang nakatingin ito sa labi niya. Pero nang malapit na yung magdikit, ay agad na umiwas si Lyra. Uuwi na ako. Tarantang sad niya, tsaka bahagyang nagpadulas sa baba para makatakas sa lalaki at kumaripas ng takbo. Natatawa naman si Caspian ng pagmasdan ang pagtakbo ng dalaga. Umiling-iling lang ito, tsaka niligpitang pinagkainan. Kinabukasan ay tumungo si Caspian sa flower shop para bumili ng bulaklak. Unang beses ito na magbibigay siya ng bulaklak sa babae. Hindi niya nagawain sa mga nakakalandian niya dahil pakiramdam nito ay wala namang say-sayon. Pero nang makilala niya si Lyra, ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin. Papunta siya sa restaurant ngayon ni Lyra nang makasalubong niya sa daan si Dylan. Saglit silang nagkatitigan at bumaba ang tingin nito sa bulaklak na hawak ni Caspian. Napangisi siya. Nang makalagpas na sila sa isa't isa, ay nagsalita si Dylan. Tinatrato mo na ba siya ng tama? Tanong niya kaya naman napahinto si Caspian tsaka hinarap ang lalaki. Tatratuhin ko siya ng masigit pa sa pagtrato mo nun. Kumpiyansang sagot ni Caspian habang seryoso ang emosyon nito. Tipid ng ngumiti si Dylan. Mabuti.
Now I can live without a heavy heart. Huwag mo siyang sasaktan, tulad ng ginawa ko. Mangako ka. Nagsalubong ang kilay ni Caspian. Aalagaan mo siya at papahalagahan. Hindi mo siya hayaang matulog sa gabi na may bigat na nararamdaman. At mas lalong hindi mo na ulitin ang ginawa mong pangmamaliit sa kanya noon. Hindi mo ko kailangang utusan. Hindi na ako tulad ng dati. I know how to treat a woman right. Hindi ko lang siya papahalagahan. Pagsisilbihan ko rin siya. At ipaparamdam na walang kulang sa kanya. Tipid na binigyan ni Dylan ng ngiti si Caspian bago ito muling naglakad palayo. Lingid sa kalaman nilang dalawa ay naroon pala si Lyra, nakatago sa gilid ng pader at rinig ang usapan ng dalawa. Malungkot dapat siya ngayon dahil ngayon ang araw ng pag-alis ni Dylan. Pero hindi niya alam kung bakit napangiti siya sa naging usapan ng dalawa. Masaya siya para kay Dylan at magaan ang loob niya. Matapos ang usapan na yon, ay muling naglakad si Caspian at nakita nito si Lyra. Bahagya pa silang nagulat pareho, pero awkward na lang silang ngumiti sa isa't isa. Anong ginagawa mo rito? Hindi makahanap ng isasagot si Lyra. Lumibot ang paningin nito hanggang sa napadpad ang tingin niya sa flowers na dala ni Caspian. Mahinang natawa ang binata. Tsaka nito, inabot ang flowers. Para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya, pero malugod niya ring tinanggap yon. Bakit? Muling tanong niya. Basta, kunin mo na lang. Thank you. Nakangiting sagot ni Lyra at bahagya pang namulang pisngi nito. Napangiti rin si Caspian nang masaksihan niya ang pamumulang yun ni Lyra. Ang cute kasi sa paningin niya. Lumipas ang ilang araw at nagtuloy-tuloy ang pamimigay niya ng bulaklak. Napapansin na rin ito ng mga staff ni Lyra at palagi na silang inaasar kapag nakikita silang dalawa ng magkasama. Caspian, kung pinipilit ka ng lola mo na bigyan ako ng bulaklak, hindi mo na kailangang magpanggap kapag wala siya. Pwede naman nating sabihin na binibigyan mo ako para maniwala siya. Saad ni Lyra, isang araw habang kumakain sila sa labas. Sa ibang restaurant muna sila kumain dahil nais ni Lyra na pag-usapan nilang tungkol doon para wala na ring makarinig pa sa kanila. Hindi niya naman ako pinilit at mas lalong hindi ko kailangang magpanggap. Kaswal na sagot ni Caspian, tsaka ito uminom ng juice na in-order niya. Lihim na nakagat ni Lyra ang ibabang labi nito. Pero Caspian, para saan pa? Manhid ka ba, Lyra? Nililigawan kita. Yun ang ibig kong sabihin sa pagbibigay ng bulaklak. Diretsong sagot niya dahilan para halos mabilaukan si Lyra sa sariling laway. Nililigawan? Seryoso ka ba dyan? Saka mag-fiancé na tayo. Hindi mo na ako kailangang ligawan. Kinakabahang saad nito, saka siya uminom ng tubig. That's the point. Gusto ko maging opisyal lang kung anong mang meron sa atin. Ayoko na ng fake dates, fake scenarios. Gusto ko na ng totohanan, Lyra. Gusto na kitang panindigan. Dahil sa sinabing yun ni Caspian, ay naibuga ni Lyra ang iniinom nitong tubig. Napalakas yun kaya naman nabasa ang dibdib ni Caspian at napating na rin ang ibang tao sa kanila. Hala, sorry, hindi ko sinasadya. Tarantang sad ni Lyra, tsaka ito kumuha ng tissue at pinunasan ang dibdib ng lalaki. Pero habang pinupunasan niya yun, ay hinawakan ni Caspian ang kamay ng dalaga. Napatingin ito sa kanya at bahagyang nagkatitigan ang dalawa. Seryoso ako sa sinabi ko. Siguro naman, malinaw sa'yo yun. May pagkasupladong sad ni Caspian habang direktang nakatingin sa mga mata ng dalaga. Mabilis na tinanggal ni Lyra ang kamay nito sa pagkakahawak ni Caspian. Tsaka nito inayos ang buhok at naging mailap sa tingin ng lalaki.
Hindi pa ako pumayag na ligawan mo ko. Tsaka hindi ka naman nagtanong. Mahinang natawa si Caspian sa sinabi niyang yon. Kailangan ko pa bang magtanong? Fiancé mo rin naman ako. Tsaka wala kang choice. Ah, ganon. Wala pala akong choice. Sige, paano kung iatras ko ang kasal? Hamon ng dalaga. Ikaw naman hindi na mabiro. Nagpapakit lang ako eh. Umirap lang si Lyra sa sinabi niyang yon. Maya-maya pa ay naging seryoso siya. Pero Caspian, hindi ako yung tipo ng babaeng mabilis na makuha. Kung sincere ka sa panliligaw sa akin, patunayan mo. Gusto kong makita. Malawak namang napangitiro ng lalaki. Sa pag-aakala nito, ay simpleng pagbibigay ng bulaklak at pagkain ang ibig sabihin ni Lyra. Pero hindi niya naasahang masigit pa pala roon ang gustong makita ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, ay nag-text si Lyra kay Caspian na nagpapasama ito sa isang lugar. Agad namang sumunod doon ang lalaki at pinag-drive ang dalaga. Pero laking gulat niya nang makitang pinuntahan nila ay simbahan. Anong ginagawa natin dito? Hello, araw ng linggo ngayon, araw ng pagsisimba. I know, but… Ayaw mong sumama? Okay, sige, kaya ko namang mag-isa. Hindi, sasamahan kita. Saad ni Caspian at wala na rin itong nagawa dahil dire-diretso sa pagpasok si Lyra. Sa mga sumunod pang araw ay tila naging busy sila sa mga naging lakad nila. Mukhang sinasadya ni Lyra na isama palagi si Caspian pagdating sa mga charity works at nakakapunta sila sa iba't ibang lugar. Maging sa mga masukal na daan ay tinatahak nila para lang mapuntahan ng mga kabahayang nangangailangan ng sapat na gamit pang paaralan. Nito lang nakaraan ay may dumang bagyo at naghanda kagad si Lyra ng mga relief goods para sa mga nasalanta. Let me do this. Saad ni Caspian at kinuha ang mga bitbit ni Lyra ng mga pagkain. Naging abala sila sa pagpakat na pansin na rin ng dalaga na marunong ng magkusa ang lalaki at nakakangiti na ito sa mga taong binibigyan niya. Ang cute niya talaga, lalo yung ngiti. Nakakapanghina, grabe. Ay, true ka dyan, girl. Siguro kahit maghapon o magdamag akong pumila rito, ayos lang. Makita ko palang mga ngiti niya, busog na ako. Rinig ni Lyra na sad ng grupo ng kababaihang nakapila para sa relief goods. Tila nagpantig naman ang tenga ni Lyra doon, tsaka ito lumapit kay Caspian. Matamis siyang ngumiti sa lalaki at pinunasan ng tawal ang butil-butil na pawis nito sa noo. Sinadya niyang ipakita yun sa mga babaeng pinag-uusapan si Caspian kanina at tiningnan niya ang mga ito ng matalim. Ang pogi ng fiancé ko, no? Nakangiting aniya sa mga babae. Agad namang natigilan ang mga ito at halata sa mukha ang pagkagulat. Nang makuha nila ang relief goods ay mabilis na rin silang umalis doon. Bahagya pa itong sinundan ang tingin ni Lyra hanggang sa makalayo. Mahina namang natawa sa gilid niya si Caspian, tsaka ito bumulong sa dalaga. Jealous, ha? Nang lingunin ni Lyra si Caspian, ay sinamaan niya ito ng tingin. Matapos din nun, ay iniwanan niya ng muli ang lalaki at bumalik na ito sa dati nitong pwesto sa gilid. Muli niya pang sinulyapan si Caspian at nakitang nakangisi ang lalaki sa kanya. Inirapan niya na lang ito. Hanggang sa maya-maya lang ay si Caspian ang lumapit sa kanya at inakbayan ito. Nagulat naman si Lyra doon dahil nakatingin sa kanila ang mga nakapila na halatang kinikilig sa dalawa. Agad rin namang naamoy ni Lyra ang pabango ni Caspian na mas bumango pa dahil sa pawis niya. Bakit mo tinigil? Tanong ni Caspian. Ha? Yung ginawa mo kanina, ba't mo tinigilang punasan ng pawis ko? Tignan mo, marami pa. Turo pa ni Caspian sa mga butil ng pawis nito sa noo. Napairap naman doon si Lyra. Kailangan may akbay? Lumayo ka nga't nalalagitan ako sa'yo? Pagtaboy pa ni Lyra sa lalaki. Sus, parang kanina lang ikaw tong lumapit para punasan ako ng pawis. Nagselos ka ba? Sa bagay, sa gwapo ko ba namang to? Sinong hindi magkakakrush sa akin?
Mahanging sad ni Caspian sa sarili habang proud pa. Nagsalubong naman ang kilay ni Lyra at mahinang sinikuhan ang tiyan ni Caspian. Assuming ka rin no, pinunasan lang kita ng pawis dahil baka matuluan niyo ng mga relief goods. Makahawa ka pa ng bakterya. Depensa ng dalaga sa sarili. Talaga ba? Okay. Sabi mo eh. Agad na ring tinanggal ni Caspian ang pagkakaakbay kay Lyra. Tsaka ito bumalik sa dating pwesto ng nakangiti. Kumuha lang ako ng lakas sa maganda kong fiancé. Rinig pa ni Lyra na sad ni Caspian sa huling nakapila at inabutan ito ng relief goods. Bahagya namang nahiya roon si Lyra kaya hindi ito makatingin ng mang-asar ang mga nakapila pati ang mga staff na kasama nila. Binigyan niya na lang ng masamang tingin si Caspian pero tinindatan lang siya ng binata. Nang matapos sila sa pamimigay ay unti-unti na ring nagsiuwi ng ibang mga volunteers. Ang ibang staff ay nagliligpit na rin ng mga gamit habang si Lyra ay nakaupo lang sa gilid ng covered court habang may hawak na bottled water. Bahagya pa nitong hinihimas ang binti dahil maghapon silang nakatayo. Maya-maya pa ay tumabi sa kanya si Caspian at walang sabing kinuha ang tubig nito. Magagalit na sana siya pero hindi na natuloy yun nang ibalik sa kanya ni Caspian ang bottled water na bukas na. Drink. Agad rin namang kinuha yun ni Lyra tsaka uminom. Hindi ka pa ba pagod? Maya-maya tanong niya kay Caspian. Bahagyang umiling si Caspian tsaka ngumiti. Sakto lang. Hindi ko ramdam kasi nandyan ka. Bahagyang napangiwi doon si Lyra. Magsasalita na sana muli ito nang biglang lumuhod sa harap niya si Caspian. Anong ginagawa mo? Tila kinakabahang tanong ni Lyra. Hanggang sa hinawakan ni Caspian ang paa ng dalaga at marahang hinilot yon. Nakaramdaman naman ng konting ginhawa si Lyra dahil doon. Caspian, may mga tao. Nahihiyang sad ni Lyra pero hindi rin naman ito magawang tanggalin ng paa mula sa pagkakahawak ni Caspian. Hayaan mo sila. Nang lingunin ni Lyra ang paligid ay may iilan na napapatingin sa kanila at ang iba ay tila sanay na. Sa bagay, sa lagi ba naman nilang magkasama ay alam na rin ng lahat kung anong meron sa kanila. Hindi mo naman to kailangang gawin, Caspian. Umangat ang tingin ni Caspian sa kanya pero binigyan lang siya nito ng kalmadong ngiti. Gusto ko to, Lyra. Just let me be. Saad ng lalaki. Marahang napakagat si Lyra ng ibabang labi nito. Hindi siya sanay na nagiging ganito si Caspian. Para bang sa konting panahon na nagkakilala sila ay ang laki na ng pagbabago ng lalaki. Ayaw niya namang mag-assume pero pakiramdam niya ay malaki naging parte niya sa pagbabago ng ugali ni Caspian. Gabi na nang mapagdesisyonan nilang umuwi. Nakatulog na rin si Lyra sa biyahe dahil sa pagod. Mabuti na lang at alam na ni Caspian kung saan nakatira ang babae. Simpleng bahay lamang ito at iisang palapag dahil siya at ang ilan niyang kasambahay lang naman ang naroon. Ginising niya na lang si Lyra nang nasa tapat na ito ng bahay niya. Thank you sa paghatid. Binuksan niya na ang pinto pero bago pa man siya bumaba ay muli itong bumalik sa inuupuan tsaka bumaling kay Caspian. Nagtaka naman doon ang binata pero walang ano-ano'y bigla na lang lumapit si Lyra at hinalikan siya sa pisngi. Nanlalaki ang mga mata ni Caspian pati na rin si Lyra dahil bigla nang ginawa niyang yon. Ingat ka sa pag-uwi. Huling sad niya tsaka sinara ng pinto ng sasakyan. Ilang segundo pa bago nakalis ang sasakyan ni Caspian at pinagmasdan pa ito ni Lyra hanggang sa bigla niya muling napagtanto ang ginawa. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na tumakbo sa kwarto nito. Hinalikan ko ba si Caspian? Tanong nito sa sarili nang makaupo sa kama. Inaantok pa rin kasi ito nang gisingin ng lalaki at hindi niya rin alam sa sarili kung bakit niya ginawa yon.
Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha habang hawak yun, saka ito nagpagulong-gulong sa kama. Tinatampal pa nito ang sarili dahil sa nagawa. Hindi niya tuloy alam kung may mukha pa siyang may haharap kay Caspian bukas. Hawak-hawak niya ang labi habang nakatitig sa kisame. Inaalalang nangyari kanina. At kahit nasa isip niya na lang yon, ay hindi pa rin ito maiwasang mahiya. Hanggang sa nakatulugan niya na lang na nakahawak pa rin siya sa labi. Kinabukasan ay hindi pumunta sa restaurant si Lyra. Wala rin ito sa hotel nang hanapin ni Caspian. Nagdesisyon muna kasing hindi pumasok si Lyra dahil nahihiya pa rin ito sa nagawa niya kagabi. Hindi niya alam kung paano kakausapin si Caspian. Hanggang sa maya-maya lang ay may kumatok sa kwarto niya. "Ma'am Lyra, nandito po si Sir Caspian. Hinahanap po kayo." Saad ng kasambahay niya, dahilan para manlaki ang mga mata ni Lyra. Iniwasan niya ang lalaki, pero ito naman ang kusang lumalapit sa kanya. Wala tuloy siyang nagawa at hinarap na lang ito. Okay ka lang ba? Bakit wala ka sa restaurant? Nag-aalalang tanong ni Caspian. Hindi pa rin makatingin sa kanyang dalaga. "Masama kasing pakiramdam ko." Pagsisinungaling nito. Napabuntong hininga doon si Caspian. Magpahinga ka na lang muna. I'll take care of you. Mas lalong nahiya roon si Lyra. Hindi kasi siya sanay na may ibang taong nag-aalaga sa kanya. Simula kasi nang mawala ang parehong magulang niya, ay natuto na siyang alagaan ang sarili, lalo na kapag may sakit. Kaya hindi rin ito pinababayaan ng sarili dahil ayaw niyang dumating sa puntong hindi niya na kayang alagaan ang sarili niya. Pero dahil sa pagrarason nito kay Caspian, ay tila may unang taong mag-aalaga sa kanya. Bagay na hindi nagawa sa kanya ni Dila noong sila pa dahil bihira lang naman itong magkasakit. Dahil nga rin sa pag-aalaga ni Caspian, ay siya na laging nasa isip ni Lyra. Ni hindi nito ramdam na wala na pala siyang natitirang pagmamahal kay Dylan. Hindi niya lang napapansin pero ang pagmamahal na akala niya sa ibang tao pa rin ay para kay Caspian na pala talaga. At totoo ngang hindi siya pinabayaan ng lalaki dahil nanatili ito sa tabi niya hanggang gabi. Gusto na lang sanang umamin ni Lyra na wala siyang sakit. Pero gusto niya rin ang pag-aalagang ginagawa sa kanya ni Caspian kaya hinayaan niya na ito. Hanggang sa patulog na siya habang hinahaplos ni Caspian ang buhok nito. Maya-maya'y hinalikan ni Caspian ang noo niya at pisngi, tsaka ito tahimik na umalis doon. Nang marinig ni Lyra ang pagbukas at sara ng pinto, ay agad niyang minulat ang mga mata. Hinawakan nito ang noo at pisngi kung saan siya hinalikan ni Caspian at muli na namang namula ang muka. Muli tuloy siyang nagpagulong-gulong na parang teenager kung kiligin sa love life. Lumipas ang ilang pang mga araw at linggo at mas naging malalim pa ang ugnayan nila. Pero kahit ganun, ay siniguro pa rin ni Lyra na hindi niya mapababayaan ang mga negosyo. Sa totoo nga'y tinutulungan na siya ni Caspian ngayon. Mas napapagaan ang ginagawa niya dahil sa tulong ng lalaki at mas nagiging masaya siya sa araw-araw dahil muling nabuhay ng puso niya. Bukas, 6 p.m. Pumunta ka. Gusto kong makita ka ng mga bata dyan. Saad ni Caspian habang inaabot ang invitation. Kasalukuyan sila ngayong nasa park dahil inaya siya ni Caspian dito. Napatingin naman doon si Lyra. "Ano to?" Concert for a cause. Para sa fundraising. Fundraising? Para saan? Sa mga bata. Ang malilikom na pera ay idodonate pang gawa ng maraming classrooms. Bahagyang napangiti roon si Lyra. "Sinong may pakana nito? Ikaw ba?" Hindi sumagot si Caspian. Natili lang itong nakangiti kay Lyra. Para yan sa birthday ni Grams. Napangiti roon si Lyra. Hindi niya lang akalain na si Caspian, isang masungit na CEO, ay mangunguna sa fundraising program para sa mga bata. Bago yun para sa kanya. "Sige nga,
Pupunta ako para makita ko kung totoong nagmamalasakit ka ba. Nang aasar pang biro ni Lyra dahilan para mapanguso ang lalaki. Nagtawan na lang silang dalawa. Makalipas ang araw ay tila hindi mapakali si Caspian. Umaga pa lang kasi ay nasa venue na ito para makita ang pag-aayos. Gusto niya pulido at walang error pagdating na ng event. May isa pa kasi siyang pinaplano na kailangang siguraduhin niyang perpekto. Sa kabilang banda naman, ay abala si Lyra sa pagluluto ng mag-text sa kanya si Caspian. Pinapaalalahanan nito tungkol sa event mamaya. Napangiti na lang siya dahil si Caspian na ngayon ang nangungulit. Matapos ang lahat at nakapag-ayos na rin si Lyra, ay pumunta na agad dito sa venue ng event. Nasa malawak silang event center dahil maraming nag-avail ng ticket. Nag-imbita si Caspian ng isang sikat na banda mula pa sa Maynila para lang maging masaya ang mga manunood. Hindi pa nga nagsisimula ang event pero hinahanap na agad ng mga mata nito si Lyra. Nakaupo si Lyra sa isang tabi nang lumapit sa kanya si Lola Amor. Napangiti siya. Happy birthday Paula, kamusta po? Nakangiting bati niya. Heto, maayos na maayos. Lalo pa nang nalaman kong… Grams! Sabay na napalingon ng dalawa nang bigla na lang sumulpot si Caspian. Abot langit ang ngiti nito nang ibeso ang lola pati na rin si Lyra. Bahagya pang nagtakaroon ng dalaga. Mukhang ang saya mo ah. Saad ni Lyra nang mapansin na ayos pa ang binata. Of course, it's my Grams' birthday at may special akong regalo sa kanya. Talaga ba? Ano namang regalo yan? Malalaman mo mamaya. Sagot nito, tsaka kinindatan si Lyra. Bahagya namang kumunot ang noo ni Lyra. Nagtataka ito sa naging aksyon ni Caspian pero hindi niya nagawa pang magtanong dahil nagsimula na ang programa. Maraming tao sa paligid. Ang iba nga'y dumayo pa para lang makita nila ang paboritong banda na Eraserheads. Hindi talaga nagkamali si Caspian na itong pinili dahil mabilis na sold out ang ticket. Paglingon ni Lyra ay wala na si Caspian sa gawin nila. Hinanap niya pa ito pero hindi niya na yun nakita pa dahil madilim na sa paligid nang magsimulang umawit ang banda. Nakangiti lang si Lyra sa buong program dahil paborito niya rin tong banda. Kahit paulit-ulit niya pang pakinggan ang music nila ay hindi talaga siya nagsasawa. Siyempre, hindi rito matatapos ang lahat. Ngayong gabi, may isang taong naghanda ng special performance. Naghiyawan ang mga tao. Pati si Lyra ay nakisabay na rin. Excited na ba kayong malaman kung sino siya? Pagdagdag ng host sa excitement, nagmadla. Alright, let's give it up to Mr. Caspian Delgado! Nagsigaw ng mga tao habang si Lyra ay nanlalaki ang mga mata. Halos hindi pa ito makapaniwala dahil hindi niya akalaing magpe-perform si Caspian sa stage at sa harap pa ng maraming tao. Mic test. First of all, gusto kong batiin ang pinakamamahal kong lola. Happy birthday, Grams. Sana maging masaya ka sa munti kong regalo sa'yo. Nakangiti si Lyra habang pinagmamasdan si Caspian. Itong unang beses na magpe-perform ako sa stage at ang kakantahin ko ngayon ay i-dedicate ko sa taong nagpabago ng buhay ko. Saad niya sa mikropono dahilan para mas umingay ang madla na halatang kinikilig. Halos alam na rin naman ng mga taga roon kung sino ang tinutukoy ni Caspian. Namulhang pisngi ni Lyra at nang mapatingin nito sa lola ni Caspian ay abot langit ang ngiti nito na halatang kinikilig. Hanggang sa nagsimula ng musika at tinugtog ang With a Smile. Nanatili ang titig ni Lyra kay Caspian habang nagsimula itong umawit. Hinanap ng mga mata ni Caspian si Lyra sa dagat ng tao at nang magtama ang kanilang mga mata ay tila nakaramdam ng kuryente ang dalaga. Nakahawak lang ang dalaga sa dibdib nito
dahil sa bilis ng tibok noon habang pinagmamasdan si Caspian na kumakanta. Napaka-talented talaga ng apo ko. Proud na sad ni Lola Amor habang pinapakinggan nilang pagkanta ni Caspian. Kahit si Lyra ay namangha dahil ngayon niya lang narinig na umawit ang lalaki at aaminin niya na kaka-inlove ang boses ni Caspian. Hanggang sa maya-maya ay bumaba ng stage si Caspian at naglakad dito patungo kay Lyra. Hindi agad alam ni Lyra ang gagawin lalo pa nang natutok na sa kanilang spotlight. Hindi pinuputol ni Caspian ang tingin nito sa dalaga hanggang sa hawakan niyang kamay nito at giniya siya paakyat ng stage. Sumunod si Lyra habang nakadikit ang isang palad nito sa dibdib. Nahihiya pa siya dahil maraming tao ang nanonood. Hindi siya sanay sa spotlight. Sinamaan niya ng tingin si Caspian pero natatawa rin ito dahil sa ginagawa ng binata. Nang matapos na siyang mag-perform, ay nanatili pa rin ang paghawak niya sa kamay ni Lyra. Alam ko, hindi naging magandang unang pagkikita natin. Sa sinabi pa lang na yon ni Caspian ay maraming nagsigawan ng tao. Kaya naman sinenyasan niya ang mga ito na tumahimik. Nanatili lang na nakikinig si Lyra. Alam mo ba nung una, inis na inis ako sa'yo. Pero mapaglaro nga talagang tadhana dahil tingnan mo naman ngayon, ako na tong hulog na hulog sa'yo. Mahinang natawa si Lyra sa sinabing yun ni Caspian. Sino ba namang hindi ba? Ang sabi mo nun, hindi ko gugustuhin makilala ka. Pero ngayon, palagi kong sinasabi na sana pala. Noon pa kita nakilala. Bahagyang naging seryoso ang mukha ni Caspian. Tsaka ito lumayo ng konti na siyang pinagtakha ni Lyra. This program is not just for them. It's also for the person who made me a true man and the best version of myself. Kaya ngayon, kahit na nanliligaw pa lang ako, gusto kitang formal na tanungin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lyra dahil sa mga sinasabi ni Caspian. Nagpapalipat-lipat na ang tingin niya kay Caspian saka sa lola nitong nakangiti sa kanila. Would you spend the rest of your life with me? Walang kahit na anong kasunduan. Just genuine love between us. Dahan-dahang lumuhod si Caspian dahilan para mapatakip si Lyra sa bibig nito. Hanggang sa inilabas ng binata ang pulang kahon na naglalaman ng singsing sa loob. My Lyra Bustarde, will you marry me? Sabay-sabay na naghihiyawan ng buong madla nang itanong yun ni Caspian sa harap ng maraming tao. Hindi na rin napigilan pa ni Lyra ang luhang kanina pa nagbabadyang lumabas. Kaya naman, mabilis siyang napatango. Of course, Caspian. Yes, papakasalan kita. Umiiyak na sambit niya, saka mabilis na niyakap ang lalaki. At talaga namang may nanalo na! Singit ng host dahilan para mas magkulitan pa ang mga madla. Marahil ito nang ang ibig sabihin ni Caspian kanina sa special gift niya sa lola. Kahit kasing matanda ay tuwang-tuwa sa nasaksihan at napaiyak pa nga ito. Matapos ang yakapan nila ay pabiru pang hinampas ni Lyra si Caspian sa dibdib. Nahihiya kasi ito dahil nakatutok sa kanilang spotlight. Hindi na rin nagtagal at naganap na nga ang pinakahihintay ni Lola Amor. Ang araw ng kanilang kasal. Ganap na silang pamilya at nagbunga rin kagad ng isang apo. Labis namang natutuwa roon si Lola Amor dahil sa wakas ay masisilahin niya na ang kanyang apo sa tuhod na siyang pinakahihintay nito noon pa man. Hindi rin lubos sa kalain ng matanda na magkakasundo ang dalawa na siyang pinanghinaan niya ng loob nung araw na una silang nagkakilala. Labis ang tuwa nito dahil nagtagumpay ang plano niya at napatino si Caspian. Hindi na ito tulad ng dati na uhaw sa babae dahil ngayon ay iisang babae na lang ang nasa puso nito na siyang nagpatino sa kanya.
Talaga nga ang kwento nila Lyra at Caspian ang patunay na tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para maging kayo ng nakatadhana sa inyo. Nagmahal man sila nung una o marami mang taong dumaan sa buhay nila, ay hindi naging hadlang yon para matagpuan mo pa rin ang nararapat para sa'yo. Minsan nga, blessing in disguise ito dahil yun pa talaga ang magiging dahilan kung bakit kayo magkakatagpo. At patunay sa kwentong ito na hindi natin kailangang bumase sa itsura o katayuan para husgahan ang isang tao. Gaya nga ng sabi ni Lyra, libre lang ang maging mabait. Kaya ipamalas natin ito dahil mabuti rin ang ibabalik sa atin. Huwag tayong nangaapi o nang mamaliit ng iba dahil hindi palaging nasa itaas ka. Darating ang araw na may mga bagay kang kailangang matutunan at ipupunta ka sa sitwasyong hindi mo akalaing mangyayari sa'yo. Kaya't ugaliin nating maging mabuti at matulungin sa kapwa. Hindi natin alam, sa akala nating kaunting pagtulong lamang ay sobrang laking bagay na pala sa kanila. Wakas! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Shoutout muna tayo sa ating mga avid listeners. Ma'am Ruth Soberano from San Jose del Monte, Bulacan. Ma'am Loribet Gregorio from Kuwait. Ma'am Felisa Caseros from Zamboanga del Norte. Ma'am Imelda Bacus from Makati City. Ma'am Inday Queenie from General Santos City. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Sana'y naghatid sa inyo ng inspirasyon at aral ang kwentong ito. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.